Ulayan, mga isyong napapanahon sa tuyang diskuteron. Digdi sa programa kan Lambang Nagenyo, ang nagangunyan, nadadangog na, nadadalan pa. Kaiba, si kadamay Alan Riondanga, asing kadamay Nick Motos. Tuyong Sabado, alas 9:30 hasta alas 10:30 ng pagkaaga. Sa PBN, TV5, asin DZOK 97.5 FM natin. Tan Lambang Nagenyo, dapat may pakiaram. Sa lambang nangyayari, dapat may aral. Ang nagangunyan sa tuyang antabayan. Diyos man ang Sabado pagkakamatugang, welcome po sa programa ang nagangunyan na petsa 14 bulan na Disyembre taon 2013. Ini po si Kakamping Alan rin ang mga tugang. Si Kadamay Nick Motos po, pasiringo naman digi sa tuya, no? Nagkakasiribot lang po niya mga tugang taaran to, baga siribot para sa Kamundagan Festival. Ang sa inyo pong mga lingkod. Bueno, ngunyan pong pagkaga mga tugang, ano? Pasadaan ta lang po si mga nangyari sa Laog kan City Hall kan Ciudad ng Naga, alagad antes po kayan. At ano po niya, no? Paabutan ta lang po ning maray na agang pagbati, ano? At ito yung mga parahinan nyog, mga paradalan, mga paraantabay, dyan po sa Naga City People's Mall, mga stallholders po kang Merkado Publiko kan Ciudad ng Naga. Ang mga empleyado po kan gobyerno lokal kan Ciudad ng Naga, marhay na aga po sa inyo kabos. Aram ta mga tugang nakangiririt itong ngunyan. Abot tali nga mangirit katong ngunyan ta si pinagahalat na mihores biyaya naresibin na kan sudma, ano. Siring man sa mga parantabi po niya to sa kuyan sa Plaza Rizal Vendors Association, ano, marahay na aga po sa Indogabos. Garo iyo po niyang pinagahalat na season, ano, kan mga paraputas. Ini pong panahonin Pasko, asin panahon po kang bagong taon, ano. Ini po so panahon na ang mga paratienda ning prutas, mga pagkakan, ano, talagang nakakabawi man. Dara po kan haros kabuson po bakit na naghahanda, ano, para sa pag celebrar kan kapaskuhan ng aldaw kan Kamundagan kan paratubos kan Kinaban. Yan. Sa mga nakaaging aldaw po mga tugang, dahil lang po na kuhanan ning panahon, ano, natukaron, ito pong mga bago mga programa na isasagibo po kan gobyerno lokal kan Ciudad ng Naga. Ano, ngunyan po pagkaaga mga tugang, tukaron ta lang, ano. Primero po yung bagong ordinansa ang sangguniang panglusot ng Ciudad ng Naga. Ito pong 2013-051, ano. Ang ngaran kaniyang mga tugang, the Organ for Life, ano. Ordinance of Naga na pinagpadrinuhan po, pinagpanday ni Konsehal David Casper Nathan Serio, ano. Bueno po pala, ano. Marahay na agaman po pala sa ito po mga paraantabay, ano, naghihinanyog Kuya Vic, ano, Kuya Vic Avila, ang sa ito po mga tugang, ano, mga kuya, mga ate sa sa Federation of the Philippine Eagle Clubs, ano, na makondusir po nin sarong gift giving activity, ano, sa manlaylain pong parte kang probinsya, lalo na po duman sa mga nangangaipuhan po niya itong mga kaymanwano. Sa mga tugang ko po dyan sa Federation of the Philippine Eagle Clubs Incorporated, maray na aga po sa Indogabos. Petsa 14 mga tugang, garuyaong kami sa magharaw ko, dahil po napapasala para po gibuhon ang sarong gift-giving activity dyan sa lugar na iyan. Balikan ito mga tugang, ano, may bago pong ordinansa, 2013-051, isiring man mga tugang, ano, pinagpasarman kan sangguniang panglungsod kan Ciudad ng Naga, ang sarong resolusyon na nagkikrear po ng bagong komite, ano, sa sangguniang panglungsod. Ini po ang inaapod na Renewable Energy Committee, ano, Committee on Renewable Energy. Pinagpasarin ni mga tugang sa paagi po kan SP Resolution number 2013-307. At siyang po ito karoon ni mga tugang, ini pong mga ordinansa pong ining nasambit. Siring man, kan sugwa mga tugang, kan sarong aldaw, pinagsagibo po itong public hearing, ano, sa paglangkaw po kan mga fees and charges, ano, kan gobyerno lokal po kan Ciudad ng Naga. Sa paagi po ini kang Committee on Ways and Means
na pinapamayuhan po kasatuya pong committee chairman, Councilor Esteban Greg Abunal III, ano. Kansuno kaagi pong ano ni, Aldaw, pinagtukar po duman si mga proposed increases. Tawanan po, ko po kamo mga tugang ng ehemplo. Ang halimbawa po kayo ito bagang certification fees, ano, nakadaklan po sa tuya baga, nagkukuamang kayan. In particular, sin maharal natin trabaho, makroan nin mayor's clearance na inaapod, ano, itong clearance for good moral, ano, good moral clearance iyan. From 30 pesos mga tugang, pinagpopropone nila mga tugang nilang kawanin to 50 pesos. Ini mga tugang 30 pesos na ining 30 pesos na proposed, ining 30 pesos ano na sa presente iyo po an taripa kumbaga. Iyan po yang rate na iyan mga tugang 1999 rate pa po yan. Gusto sabihin mga tugang, mga 15 taon na po, ang kakaagi, kan ang rate na iyan mga tugang, pinagtalaan ano, kan gobyerno lokal kan Ciudad ng Naga. So after 15 years mga tugang, nagpo-propose din mga increase. Alin huli po, kaipuhan mga tugang man, mabawi kang syudad, itong cost of production, ano, kung sakali po nag-give ng certification, sa iba pa mga charges. Alagad mga tugang, pinagklaro kasi ito pong committee chairman kan Ways and Means na ini pong gigibo ng mga paglangkaw na ini, dahil po di kabali itong inaapod na taxes, ano, dahil po di kabali ang real property taxes, dahil po di kabali ang mga business taxes. Kumbaga po, dati lang po yan. Si mga fees sa naman, ano, ang poproponera po na langkawan. In particular, ang sarap po doon mga tugang, itong inaapod na garbage fee. Ano? Na garo po matasar na sa lambang household ngunyan, ning garo 100 pesos ano, annually, na garbage fee. Aran to po mga tugang, bako na pong suba-suba, pinagkukolekta pong basura kang gobyerno lokal kang Ciudad ng Naga. Ano? Sa paagi po kang Solid Waste Management Office. Garo po kundi ko napapasala, ang sabi po ni Engineer Joel Martin, every day we are collecting roughly 72 tons of garbage in the city of Naga. Sa Naga pa lang yan po mga tugang. Gusto mong sabihin, so mga ekipahe, so mga tauhan, nagdadagdag po permi ang syudad, tangarig po sa nang mataparan, pangangaipo sa pagsirbi, tangarig po makolekta sa na ang mga basura sa intero pong syudad kang Naga. And base po doon mga tugang sa paliwanag ni Konsihal Esteban Greg Abunal, kang 1999 nasa 100 kwen pa sa ang tao sa Naga, 140,000, ngunyan po nasa kuya na kita 190, almost 190,000 na, almost kumbaga very significant mga tugang, so pinaglangkaw na number of people. Kumbaga imagine rin po mga tugang si dating mga serbisyo na pinagtataw kang syudad, nag-ooperate po ang syudad ngunyan mga tugang duman sa mga dati sa ng rate na pinagpeg 15 years ago. So kayo po na po mga tugang magpalangkaw. Although po dahil man ini significantly makaka-apekto sa interong syudad, magkapirama lang mga tugang nagkukuha ng certification fee. Certification from the mayor's office. Piraman lang po ang sabi nga ni kayan, nagkukuaman ka tong mga business permit fees or sticker fees sa pagkukuha po ng business. Although po ang makaka-apektar lang kay ni mga tugang, tagabos na po kita, obligado na po per household magbayad kitong inaapod na garbage fee. Although po haloy nang pinagtatasar, haloy na pong pinagsisingil ang garbage fee. Kaya lang po, sabi nga ni Kayan, we will double our efforts to collect the garbage fee. Tangari pong mataparanta lang, so pangangaipo kan syudad na maasigurar na dahil po mauntok dahil po madanyaran ang satuya pong mga programa sa pagkolekta po nin basura sa paagi po kang City Solid Waste Management Office.
Siring man mga tugang, kuya po, igo po kita ning sabi ta nga ni, may bagong ordinansa po na pinagpasar ang sangguni ang Panglungsod. Alagad andes kayo mga tugang, nag-text pala si sa tuyang partner sa trabaho, sa empleyo, digdi po sa City Hall. Si Kuya Nonoy Reporsada, maray na Kuya Nonoy. Ngunyan po pala mga pag-aga mga tugang, may ginigibo pong job fair, ang Kamsur Bankers Association, dyan po sa Naga City People's Hall, Kaya si mga naghahanap po ng trabaho, may oras pa kita mga tugang, talagpuan po ang job fair alas 8 din pagkaaga, matapos po itong mga tugang alas 3 din pagkahapon. Kaya maglamag na kita mga tugang, si mga naghahanap po ng trabaho sa mga bangko, in particular si mga antinapusan related sa banking industry, yaon po ngunyan duman ang Kamsur Bankers Association, tangarig pong tabangan po kamo na maghanap ng trabaho, ma-i-place po kamo sa mga more than 42 banks na sa loob po kang syudad nin Naga. Bueno mga tugang, at saan po papasadahan ta po ining mga bagong ordinansa, mga bago pang mga infrastructure projects sa loob kang syudad, mga bago pang mga sabi nga ni kaya infrastructure ang gigibuo sa loob kang syudad ding Naga. Sa pagbabalik po yan, kan sa ito mong programa, ang programang ang Naga Ngunyan. Ang mga programa kang gobyerno lokal sa tuyang pag-urulayan, mga isyong napapanahon sa tuyang diskuteron, digdi sa programa kan Lambang Nagenyo, ang nagangunyan, nadadangog na, nadadalan pa. Kaiba, si kadamay Alan Riondanga asing kadamay Nick Motos. Tuyong Sabado, alas 9:30 hasta alas 10:30 ng pagkaaga sa BBN TV5 asing DZOK 97.5 FM na. Ang Lambang Nagenyo, dapat may pakiaram sa lambang nangyayari, dapat may aral. Ang nagangunyan sa tuyang antabayan. Nueve medya hasta alas 10:30 ng pagkaaga sa Lambang Nagenyo, may pakiaram sa lambang nangyayari, dapat may aral. Ang nagangunyan sa tuyang antabayan. Mga impormasyon hali sa gobyerno lokal sa tuyang aramon, mga isyu kan syudad sa tuyang diskutiron, sa pamamayon ni Mayor John Bongat asin Vice Mayor Nelson Licoson. Maghinanyog kasi mag-antabay sa nagangunya, kaiba si Alan Riondanga asin Nick Motos. Tuyong Sabado, alas 9:30 hasta alas 10:30 ng pagkaaga sa Lambang Nagenyo, may pakiaram sa lambang nangyayari, dapat may aral. Ang nagangunyan sa tuyang antabayan. We've got great news for Bicolanos. Avenue Plaza Hotel is giving all Bicolano residents special discounts. Stay in Naga City's finest 4-star business boutique hotel and enjoy a relaxing stay with a 25% discount in all rooms. Indulge in international cuisine with a 20% discount in Cafe Plazuela. Experience the good life in TripAdvisor's Traveler's Choice Awardee, Avenue Plaza Hotel. Call 473-9999 or email info@theavenueplazahotel.com to get your special discounts now. Mga impormasyon hali sa gobyerno lokal sa tuyang aramon, mga isyu kan syudad sa tuyang diskutiron, sa pamamayon ni Mayor John Bongat asin Vice Mayor Nelson Licoson. Maghinanyog kasi mag-antabay sa nagangunya, kaiba si Alan Riondanga asin Nick Motos. Tuyong Sabado, alas 9:30 hasta alas 10:30 ng pagkaaga sa Lambang Nagenyo, may pakiaram sa lambang nangyayari, dapat may aral. Ang nagangunyan sa tuyang antabayan.
Balik kita po liwat mga tugang sa programang Anaga Ngunyan, liwat po petsa 14 na po ngunyan kan bulan na Disyembre pirangal daw na sana mga 11 dias sa lang mga tugang Pasko na naman. Madali na naman ang satuyang kuyan. Sabi nga ni kayan madali na naman ang paghahalat-halat kan mga inaanak kan mga regalo halit sa mga ninong sa kanina. Doon ang mga tugang, araw po ang sabi pinagpasar na po mga tugang kansang gunang Panginoong Sutang Naga, itong Ordinansa Numerado 2013, 51 na padrinuhan po ni ni City Councilor David Castor Nathan Serio. Ining matugang mapud po kaniyo itong the Organ for Life Ordinance of Naga City na kung sa po mga tugang pinagkasayo po digdiyo na kumbaga may blood donors program kita. Ngunyan po ang mangyayari mga tugang garo magkakaigoning sarong organ donor card na ipapaluwas ang gobyerno lokal sa sa pakikipagtabangan po kang PhilNOS kang Philippine Organ Donation Philippine Network for Organ Sharing. Garo po baga sa Naga magkakaigoning garo organ donor card ang isay man ng mga taong maawat pong magdonar nin man pong parte kan sayang hawak na pwede pong idonar under existing medical laws and procedure ini po mga tugang mangyayari kung sakali pong iyabaga madanyaran ang buhay kansarong tao nagpirma duman sa inaapod na organ donation card na kung saan po pinagwitnessan man pinagpirmahan man pinagkonpormihan man kan partidaryo kapag bagang individual na nadanyaran sa buhay, anytime po mga tugang ang mga doktor pwede pong i-extract o sabi nga ni kayan i-extract ang sa iyang man na partikan sa iyang hawak for organ donation Kaya anyway, baga mga tugang, sabi nga ni kayan, anong pa man itong partikang hawak mo, kung malalapasan na sa naman, baga sa imong, sa imong, sa tayong po bagang, nitso. Kaya, kung baga, idunar mo na sana, sabi nga ni kayan, idunar na sana, tangarig mga tabang pa, antes pa man an sabi nga ni Ken magabot ito bagang stage of decay kan sa imong hawak ta aron ta mga tungano pag nagpundo ng magpungsonar an sa tuyang utak anytime mapuuna man sabi nga ni Ken poronduhan naman haros gabos baka daw na mapakinabangan ang mga organ kan sa tuya pong hawak. And siring man mga tugang ini pong organ for life garo baga mangyayari garo may ikukumpel ang sarong individual na ma-apply nin marriage license o driver's license na mag-attend ng brief orientation sa human organ donation. At ang ari pong maintindihan ka mga tao itong importansya kan pag-donar po ning man na parte kan hawak niya to sa mga nangaipo. Tapos sabi ta nga ni Ken bako na lang ngunyan mga tugang dugo ang nagsusumpay buhay ngunyan po sa Pilipinas takulan ng kidney sabi nga Ken kidney patient kidney failure patients nanangay po ang po ng bagong kidney na baka pwede man lang ikadonar kan mga tawong sabi nga ni kayan mayo naman or sabi nga ni kayan clinically dead naman siring man
kumbaga mapahiling naman antes na ikabaga sabi nga ni kiyan mailubong si Magnam si sa imong karahayan karahayan mo sa kapwa at least bago ka man lang sabi nga ni kiyan kinuha ka naman ng kagurangnan nakatabang ka pa kaya ini mga tugang bagong ordinansa po ini kang syudad organ donation pinagkutulod na po sa tuya ang organ donation ini pong the Organ for Life Ordinance. Kaya, ang aram ta mga tugang, ang opisina po ni City Councilor Nathan Serio talagang ma-double time sa pag-disseminate ng informasyon. Probably po by next year, lalabo-labuho na ang pagpaliwanag kayo sa publiko, mabarabarangay, tangarig pong maintindihan kang publiko, ini pong programa kan Organ for Life donation program kan gobyerno lokal kan syudad ning Naga. Siring man mga tugang, aran to baga, pirmi kita may problema sa Casureco dos pirmi na sanang, sabi nga piringyal na ang problema kang kasatuya pong syudad, kasatuya pong distrito sa Casureco dos. Siring man, bako lang po siguro kan Naga, bako lang po siguro ka mapagtaraid ng munisipyo, kundi kang iba pa mga munisipyo, syudades sa loob po kan probinsyang Camarines Sur. Ngunyan po, tangarig mapag-adalan, itong iba pang sources of energy sa loob po kang syudad ng Nagan. Dahil lang po kita dependent duman sa mga distributor ng kuryente kan Casureco dos. Pinag-clear mga tugang itong Renewable Energy Committee. Ini po mga tugang siguro tatawanan nin sabi nga ni ken trabaho kan sangguniang panglungsod na mag-adal mag-explore ng mga possibilities kung paano po makakapag-harvest, kung paano po makakapag-develop pa ng mga renewable sources of energy sa loob po ng syudad ng Naga. Nakulo niya mga tugang wind power, igo kita mga tugang ng talon dyan sa may Mount Isarog. Igo kita mga tugang ning sabi nga ni kiyan igo kita pwedeng gamiton na sabi nga ni Ken itong mga energy na pwedeng hali duman sa na lalapa na basura tayo man sa nakita mga tugang ng landfill. Igo pa kitang pinagpaplanong waste to energy project. Gusto mo sabihin kayo mga tugang kaipuhan na nahilingon this early dahil aram taman na igwa ng pangaipo for renewable sources of energy. Ang solar power mga tugang, isa renewable energy source. Kaya kay po kanina mga itong hirilingon dahil po, dahil nanun ka ang pagmatik ng syudad ng Naga, mababa pa ang presyo ng kuryente. Kaya kay po hanta na po maghanap pa ng ibang paagi na mas barato in the long term na magbaba pa ang babayaran niya sa kuryente na pwedeng kuanan kan mga mga distributor nin kuryente sa loob po kan sa tuya pong probinsya. So yan po mga tugang ang mamayo kaning mga tugang kaning Renewable Energy Development Committee iyo po si Konsehal Joaquin Perez asin po ang co-chairman si City Councilor Rakid Arroyo na iyo ang committee chairman kang Public Utilities, ang chairman mga tugang na si Councilor Dr. Joaquin Chito Perez, iyo po ang chairman kaya kang Committee on Energy. Ang mga miyembro kani mga tugang, iyo po ang sa tuyang City Planning Development Office head Mr. Wilfredo Prilles, ang Building Maintenance Chief na si Engineer Jarwin Evangelista, si Engineer Chito Palmiano, si Mr. Ramiro Samar na iyo po ang chairman kan Naga City People's Council. Kung isa man po ang magiging presidente kanlika ng mga barangay sa man po sa magiging mga miyembro kan REDC kan Renewable Energy Development Committee. So yan mga tugang yan po ang yan ang magiging sistema maadal i-explore ang mga possibilities na magkaigwa ang Naga ning renewable energy sources gamito na itong mga natural ways of
of ini bagang ano ni natural na mga energy sources, araw po kang saldang, kang tubig, asin kani pong mga nagdi-decompose niya to pong mga materyales. Ano, araw kayo pong yaw dyan sa basurahan niya to sa may barangay Balatas. Yan. Pero mga tugang, antes po siguro magtapos itong programa, ano, actually po, kansudma, pinagduwal po sa tuya itong kopya, ano kan proposed ordinance na nagsiset na po mga tugang ng guidelines sa interim operation kan Central Bus Terminal kan Ciudad ng Naga. Aran to baga mga tugang by January 1 ma-assume ano ang gobyerno lokal kan syudad, granting po na mayong TRO na iluwas ang korte ano. Tangaran to po baga nagkaso ang existing operator ngunyan, ang FPM Corporation nagkaso po sa korte, naghahagad po ning temporary restraining order hali po sa korte. Alagad po, kuyan po kaya mga tugang, ano, igwa naman sana ng resolusyon ng Sangguniang Pagnungsod, igwa na ng rekomendasyon ng Naga City Development Council. So pinagmaray po kang syudad na establisher naman ang guidelines, ano, sa pag operar kan Central Bus Terminal, ano. Ini mga tugang, kaipuhan pong maray ang ordinansa, ano. Kung ng syudad po kaya temporarily ma-assume ano kang management kang terminal kaya po ang po ning ordinansa tay hindi po ini po ang maserbi na kwenta giya kan mga mamanihar o kung isa man pong ilalaad kan City Hall na mamanihar kan Central Bus Terminal, ano. Nakalagpo rin sa proposal sa section 2, ano, order return over by the existing operator, ano. Pinagsasabi po rin na dapat ang terminal operator ngunya na existing, which is FPM Corporation, granting po mayong TRO, granting na within the ngunya na period na ini may man magluwas sa injunction. Dapat po ang existing operator i-turn over ano sa gobyerno lokal nin tultul, ano, an gabos na mga papeles, ang facility mismo, ano, sa gobyerno lokal kan syudad ning Naga. Kaibanan mga tugang si mga records, asin si mga reports, kan existing terminal operator, asin po kan tenants, ano, asin mga bus companies na kinakaipuhan po kang gobyerno lokal kan syudad ning Naga. Siling man mga tugang pinagsasabi sa proposed ordinance na dapat magkaigwan ng familiarization duty, ano, ang syudad bago antes po kan January 1 dapat maglaag ng mga tables o booths, ano, ang mga mapadralagan kan terminal sa loob po dyan kang CBD terminal antes kang Enero 1. Tangarik pong maasigurar kan kumbaga sabi nga kan ma-familiarize na kan mga tao, ano, itong sa indang magiging trabaho sa loob kang Central Bus Terminal. Pangtulo mga tugang, Section 3, kaipuhan mga tugang dakang syudad na i-repair as in i-improve ang facility. Ano, pag kami po daan nag-temporarily on the interim, nag-take over, ano, dapat i-repair as in i-improve ang facility sa laog kan terminal. Ano po yan? Ang sayo po di Section 3, the city government shall cause the immediate repair and improvement of the Central Bus Terminal as can be completed on or before its turnover to any winning private operator, taking into consideration the reglementary periods mandated by the government procurement rules and regulations. So, obligado mga tugang pipinturahan kang syudad ang terminal, pinag-oobligar mga tugang kang pag-oobligaron, ano, kan proposed ordinance, pag ini po na ipasar, asin na turn over na sa syudad, asin na take over na kang syudad, ano, ang terminal, obligado pong pakarayon ang gabos sa pasilidad, si waiting area, si mga CR, si mga parking spaces, so public address system kayo pong pakarayon kan gobyerno lokal kang syudad ning Naga. Section 4 mga tugang, ang sayo po digdi, rental rate on commercial spaces.
Base po lagi sa ordinansa, pinagkusugo po lagi ang syudad in the event na i-take over na dapat babaan kang syudad ning Naga ang renta kang gabos ng mga commercial spaces ning 10% across the board. 10% across the board. Ang gabos na renta kan mga tenants, kan mga business establishment sa laog kang terminal complex. Ang reduction mga tugang, ang babasihan, iyo po itong existido nindang kontrata sa presenting terminal operator. So, granting mga tugang, ang arkila mong iyabaga 10,000 pesos sa sarong stall. Automatic mga tugang, pa nag-take over ang syudad, ang sisingilo nilang sa imo kang gobyerno lokal kang syudad ng Naga is 9,000 pesos because less than 10%. Section 5, rate of terminal fee for buses originating from the terminal. Ang proposal mga tugang, haliw na ito bagang mga itong masingil-singil ka pa, kada tao sisingilon mo pa, kada masakay sa laog kang bus sisingilon ka. Ano sisingilon ang bus operator? Alam ba 40 tao ka nga ang kaso sa bus, halimbawa kung sisingilon pa yung tig-50 pa, ngunyan po, dahil na yan pwede. Fix na mga tugang ang pagsingil. Sugo po ang ordinansa, fix dapat ang singil sa gabos ng mga bus na ma-load ning pasahero sa laog po kang terminal. Yan. And, ini mga tugang, ano ang karahayan kani na fix lang po ang babayaran kan mga bus operator sa syudad ng Naga. Ang indikasyon, ang kuwing kani mga tugang, ang direct benefit kani sa mga taga-Naga, sa mga nagsasarakay, iyo po ang pagbaba, ang pagbaba kan sa tuya pong pamasahe. Hali sa Naga, pasiringon po sa iba-ibang parte kan Pilipinas, o padumang kita sa Metro Manila. Kaya mga tugang, mahalo na mari ang singil taligi sa Naga, ninghuli grabe po ang mga fees and charges, sa laog po kan terminal, na pinagsisingil sa mga bus operators sa pinagpapasaman sa mga parasakay sa mga pasahero. So yan po mga tugang Kaya ang pinakakuyang kayan magbaba ang pinaka direktang benepisyo kayan mababa ang sa tuya pong pamasahe pag kita po nagsakay sa terminal diyan sa CBD terminal. And ini mga tugang sa section 9, sinasabi di, gabos da ang minimum terms sa condition na stipulated under Ordinance Number 2002-048, in particular po si mga CR, si mga parking spaces. So, pag-asigurar na may security ang lugar, pag-asigurar na dapat may tultol na halatan ang mga pasahero, pag-asigurar na dapat may maray na public address system sa laog kang terminal, iyan po kaipuhan siguro doon kang syudad na maiimplementar. Once po na mag-take over ang gobyerno lokal kang syudad ng Naga on January 1 kang Central Bus Terminal. And may bibinugon mga tugang na Central Bus Terminal Bids and Awards Committee. Ini po mga tugang base po ini duman sa resolution po bakan sangguniang panglungsod na pinagsasabi mga tugang na by August 31 dapat may award na kan city government sa sarong private entity o private operator ang terminal. Kaya po may pinagkikrear na sarong CBT Bids and Awards Committee digi po sa proposed ordinance. Ano po ini? Ang committee mga tugang, iyo ang maasigurar na itong bidding process maipautob ning tama. Ini po kumpunido kan mga minasunod na individual. Number 1 mga tugang, ang chairman kang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Yan po, primero yan. Magiging miyembro ang KDT chairman. Number 2, an NCTC representative. Dapat may representante ang Naga City People's Council. Pangtulo mga tugang, miyembro ang city administrator kang syudad ng Naga. Na sangunyan po si Mr. Florencio Jun Mongoso. Number 4 mga tugang, iyo po ang chairman kan public utilities na si City Councilor Mila Rakid Arroyo, asin po ang chairman kan committee on city properties. Kundi po kita napapasala si Kagawad Siling Tuason ang chairman po kang committee on city properties. Okay. Section digi mga tuging sa section 12
pinagkasayo man digdi na bago ipublikar ang invitation to bid, ang lokal na gobyerno mga tugang maako man muna ni mga unsolicited proposals. Halimbawa ba nga, ngunyang pasana, this early, pwede na pong magsurumitir ang gabos na mga interesadong mga kompanya ning proposal sa pagmanihar kan Central Bus Terminal. Yan. So, gusto sabihin kay ini mga tugang, this early, pwede na pong magsurumitir, si mga maut mag-operate, maut mag-apply to operate the terminal. Siring man mga tugang, digi sa sunod na section, in particular po ining sa bidding. Kung may po ang unsolicited proposal na mag-qualify for publication, saka po mapaluwas ng invitasyon ang syudad, for bidding, kung saan po hindi po ipupublikar sa duwang newspaper of national circulation. Hindi po dapat kay ipuhan gibuon kang syudad not later than April 30, 2014. So not later than April 30, 2014, dapat po kayo mga tugang nakapag-paluwas na po ng invitation to bid ang gobyerno lokal kan syudad ning Naga. And dapat na mga tugang ang bidding process matapos maitao na dapat, mai-award na dapat ang management contract on or before August 31, 2014. Yan. Ini mga tugang ang babasihan base sa proposed ordinance, ini ang financial capacity kay po ang patunayan nagmamaot mag-operar ang sa iyang financial capacity to operate a terminal. Ano po ang kayo po niyang isubmit? Ano ang kayo po niyang i-prove? Number 1, sa iyang solid internal sources. Number 2, dapat igo siyang financial liquidity. Number 3, track record of liquidity. Number 4, track record as an entity. And number 5, ito pong totalmenting pag-assess, kang 1, 2, and 3, tangari pong i-determinar ang sa iyang financial capacity kang Bids and Awards Committee kan Central Bus Terminal. Okay. Ano mga tugang ang babasehan kang syudad sa kang bid amount, just in case. Base po sa proposed ordinance, dapat ngaya daing niya sa mas hababa sa presenteng duman niya sa management fee na itataog niya kang City Government of Naga, or shall in no case be less than katong presente pong terminal o management fee na pinagabayad po katong existidong terminal operator ngunyan, which is FPM Corporation. Yan. Paano po maasiguran na fair as in competitive ang bidding? Ang sinasabi di mga tugang, dapat transparent ang syudad sa pag-imbitar, asin pagpublikar, asin sa pagdangog kan mga masurmitir kan sa indang proposals sa gobyerno lokal kang syudad ng Naga. Siring man dapat na mga tugang itong mga mabid itong mga masurmit ning sa indang intensyon na mag-operar, dapat makasumitir sa tamang oras, sa tamang panahon. Taday na ba ako ang syudad ning late submissions na mag-operate kang terminal. Itong sabi kan submission to operate itong sa imong intensyon na mag-operar ning terminal, attaching all the necessary documents pong kaipuhan And ang kapatid ng mga tugang, kung sakali na mayo po talagang mag-bid, kung sakaling mayo pa magtauning unsolicited proposal, siring man mayo man na receiving bid document o proposal
gobyerno lokal kang Ciudad ng Naga. Ang sinasabi po yung mga tugang, in the event na Mayo, padagos mong iyo operar kang syudad ang terminal. Kung sakali pong Mayo ngayang may award, dahil ngayon naka-award ang syudad, dahil ngayon nag-field bidding, o dahil nag-kumpli ang mga nagsurumiter ng bidding tenders sa gobyerno lokal kang Ciudad ng Naga, padagos po mga tugang na ma-operar ang gobyerno lokal kang Ciudad ng Naga kan terminal. So, iyan po mga tugang. Although kung sakali man mga tugang na August 31, mai-award naman kang syudad sa sarong operador ang management kan terminal, i-turn over po kan Ciudad ng Naga, ang gabos na mga dokumento, gabos na mga pasilidades kan terminal, duman sa nangganang operator, nanggana duman sa bidding to operate the terminal. So, ang contract duration mga tugang will be determined by the sangguniang panglungsod of Naga. So, ang sangguniang po mga tugang ang masabi kong 3 taon, 5 taon, 8 taon, 10 taon, ang operation contract o ang management contract kan mga ganang operator, sa pag-operar kan Central Bus Terminal kang Ciudad ng Naga. So, iyan po mga tugang itong proposed ordinance, na pinag-sumitir kan Terminal Technical Committee, so ini po mga tugang pinagproponer na po ini, pinagsumitir na, hopefully po maipasan na kan sangguniang panglungsod kang Ciudad ng Naga sa huli po nindang sesyon, ngunyan pong Disyembre 20, kung di po ko napapasala, tibahan po ipasan naman ini kan sangguniang panglungsod kang Ciudad ng Naga. So, yan po mga tugang ang mangyayari kung sakali pong i-take over na kan gobyerno lokal kang Ciudad ng Naga ang Central Bus Terminal, dyan po sa may CBD2. So, mga 10 minuto sila mga tugang nararadat sa tuyang programa, pasadahan talang po mga tugang, mga bagong infrastruktura sa Naga. Sige mga tugang ang pagpakaray kan sa tuya pong drainage system diyan sa kasentro hanggang syudad. Ang storm drainage mga tugang halos patapos na, patapos na po 'yan diyan sa J. Hernandez Avenue. Kuya naman mga tugang, mapuo naman kang pagtugdok ang bagong mall diyan sa may Panganiban Drive, katahid po kang BMC, pupunan na po ang pag-construir kayan by January. Mapuuna po garo kang paggaba, kung di po ko napapasala, gagabaon na itong complex dyan sa Panganiban January 2 ata, kung di ko napapasala, mapuunang gabaon nito. Makonstruir na po duman mga tugang ng bagong mall, dahil ko lang po may masambit pa ang ngaran, haros po, garo kaya duwayan mga tugang, garo may pag-ulay si duwang mall na masarap na sana, although sa bagay, aram naman kang kadaklan, kaya ini mga tuwang garo si Gaisano Mall ini, iyon na po ni si Mabugtak dyan. Dyan po baga sa inutanan na parte, bago po maglaog ka sa BMC, yan pong sarong rayang iyan, sarong rayang iyan na commercial complex, kagabo niyan mga tugang, gigibuho na yan yung mall, kabali po dyan mga tugang, pati silikodan na parte, hanggang po duman sa Kudal, kan Bicol Medical Center. So, nakulang mall yan mga tugang, patunay lang po kan, patunay lang po yan mga tugang kan tiwala kan mga negosyante, sa gobyerno lokal kang Ciudad ng Naga. Iyo po bagyan siya sa tuyong panuga, panuga ni Alcalde Jan Bongat, panuga kang investment board, panuga kang sangguniang panglungsod na when you do business in Naga, dapat ba ko yan pong makulog sa bulsa kan mga negosyante. When we mean bago makulog sa bulsa mga tugang, mayo po yung mga pairarom na transaksyon, mayo po dapat mga gayong red tape na dakol na agihan ng papel. So yan po mga tugang, kaya we congratulate the Naga City Investment Board. We congratulate the Naga City Investment Office through Mr. Roel Oliver, nasaro sa talagang nagparatulod, nagpara-ilusyon, sa Gaisano na ibugtak, sa inda pong negosyo sa Naga.
sindaman mga tugang ano, ang investment board man, sa pamayon ni Mayor John Bongat, iyon po ang nagpara-ilusyon kang IBM, ano, kaya po baga, by next year mga tugang, baka po may sarupang 5-story building na itugdok pa dyan sa katayag ng IBM. Ano, ang aram na po, ang IBM will continue to expand their business tigi sa loob ng syudad ng Naga by next year. So yan po mga tugang ano, mga bagong yan, ano, na mga infrastruktura sa loob po ng syudad ng Naga. Pag nagyan po ang mga tugang sa CBD2, ito pong clinic, ano, kang BCDC tapos na. Yan po dyan si mga bagong infrastruktura, kukonstruhir, haros po garo mga kabutian mga bagong building sa CBD2. Patunay yan mga tugang na may infrastructure boom, ano, sa loob po kang syudad ni Naga. May nag-text mga tugang ano po daw nga bagong infrastructure project sa Naga. Nasimbag ta ng mga tugang ano, yun na po itong nabanggit. And ilong tadig yung mga tugang sa tuyan text line. Ano po ang mangyayari sa mga stallholders kang terminal? May mo po mga tugang papahalion, ano? Dayan po papalion yan. Continue po silang ma-operating business provided po na kung mag-take over po ang syudad, basta po tultul sila magbayad sa syudad, may pumungkuin yan, may problema yan, ano? Padagos po silang ma-operate kang silang business sa loob kang terminal. Hi kuya, paigrit naman po si mama na naglilibang, naglilibang tungit. Ay, dahil na po ka para turungit. Kuya na po yan mga tugang, yan ang libangan na mayong padumanan, ano, magluto-luto na lang, sabihin na lang si mama mo, magluto-luto na lang ning panguntuhan sa pamilya, o maglilig-lilig ning harong, ano, dahil yung para surugal, ara po rin mga tugang, ang sugal, sa rason, kinaraot ang pamilya, ano, purunduhan ta na para turong it, yan. We are all listening here at first floor of Naga City People's Hall, flower section. Pakigreet man kami. Sina Angie, Monica, and Darla. Good morning po, ano. Good morning sa mga parayan na nyug tapos sa kuyan. Sa flower section, ano. Naga City People's Mall. Ano. Good morning po kay Angie, Monica, and Darla. Yan. Ano po, tutig sabi mo, malabo po si text mo, putol po itong nag-text, ano, hali sa 0929107961, ano. Si Duwang Mall, ano po, si tigsayo mong duwan na sasaroon. Ang dawang ko po kay mga tugang, garo po Gaisano and Robinsons. Although po kung Gaisano lang, okay man lang. Kung Robinsons, okay man lang. Ang mahalagang mga tugang, may magbukas na bagong mall, magbukas ng bagong empleyo sa loob po kang syudad ng Naga. Asin sa mga pagtaraid pang munisipyo, kang Metro Naga. So, iyon man lang po yung importante kaya. Regardless kung it's Robinsons or it's Gaisano, ang importante kay mga tugang, makrear yan yung bagong negosyo, makrear ng empleyo sa laog kang Naga, asin sa mga pagtaraid pang munisipyo, kang syudad ng Naga. So, si mamay po mga trabaho, kung anong po ng oportunidad, ano, may job fair po ngunyan sa People's People's Hall. Dara po kang sulod sa kang gobyerno lokal kang sulod ng Naga, asin kang Camarines or Bankers Association, ano. So, haros mga tugang naubos na naman si Bareta, ano, kan City Hall, ngunyan na pagkaaga, ano. And, sa gabusta po mga katrabaho sa City Hall, aran ta pong urog bang maray, ano, happy, kan subanggi, may nagkahirin ako sa Facebook, nakapost, garo mga pamaypayan na paka-display kan sa indang nagkariresibi, out naman lugod na sabi nga ni kayan, gilid mo na ang barkada mga tugang, sa pamilya mo na ito, ano, pampamilya po muna ito, preparasyon para sa Kapaskuhan, preparasyon para sa bagong taon, ano. Good AM po. Ano po, to sabi ang mga van dyan, totoo po nalipat na sa may LCC. Ang aram ko po, daiman. Ang aram ko po,
kung hindi po tigi-refer rin do si Van Terminal na yaon ngunyan sa may Jesse M. Robredo Coliseum, garo po dahil po pwede pang ilipat ito. Ta iba man po ang ruta sa LCC, iba man ang ruta kaning yaon digi sa may apa do po kayo ni? Sa may JMR Coliseum. Ano? Ano pa? Nuarin po daw matapos ang Bagibo hanggang Sano. Sabi po ninda, within next year dapat matapos nila. So, garo po kayo yan. Garo, kung di po napapasala, garo in less than a year, tatapusin po garo yan mall na yan. Garo, tapos na po so pagpirmahan ng kontrata. Anyway po, by next week, i-update po kamo. We'll just ask the Investment and Promotions Officer, Mr. Roel Oliver, kung ano na po ang magiging sistema sa pagkonstruir kiyan bagong mall na iyan dyan sa may Panganiban Drive. So, bayan mga itong inabutan na po kita kan sa tuyang panahon kasi yung oras sige sa programang Anagang Unyan. Garo po dahil kita pigtungakan sa tuyang partner. Garo nag-i-enjoy na kan sa iyang Big B, kung anong ko na lang po si oportunidad na i-greet sa iyang pamilya, nag-text po ang sa iyang, si Miss Sing, Moto Sing, good morning po, and of course, good morning po sa tuyang agum na naghihinanyog sa may parting Singapore, sa tuloy po mga pag-iriba dyan sa Makati, sa tuloy po mga kaklase na nag-text po sa tuyang ngunya, naghihinanyog sinta, maski po yun sa Makati, mauruli, para po sa reunion me. Good morning po sa Indo. Asin sa kuya po mga dating kairibanan sa Sangguniang Kabataan Federation kang Naga, kay Marvin na yaon ngunyan sa Quezon, na naghihinan yung bampo sa tuyang programa ngunyan na aga. Good morning po. Pwede mga tugang, sa ngaran po ni Alcalde Jan Bongat, ni Vice Mayor Nelson Ligason, kan bilog na Sangguniang Panglusot ng Sudading Naga, kang abos po mga empleyado sa City Hall, ako po maparam ng mga tugang, salamat po sa pagginanyog sa programa Anagang Unyan. Hindi po si Kakamping Alan Riondanga, sa ngaran po ni Kadamay Nick Motos, mabalos po sa pagantabay sa programang Ang Nagang Unyan.